na dapat silang batuhin dalawa. Alangan, nababatuhin mo yung isa na wala namang ebidensya, wala ka namang nakitang kasama, di ba? Kaya dito, masyadong mapanghusga ang tao, mga ginigiliw. Opo. Oo, hinuhusgan po nila ang kapwa nila sa hindi tamang pamamaraan, mga ginigiliw. Opo. Kaya nga po, alam nyo yung nangyari po sa kwento ni Nicodemus. Ano nga ba ang ipanganak muli? Sabi niya, mga ginigiliw, no? Ano nga ba ang born again? What is born again? Na hindi naintindihan ni Nicodemus ang ibig sabihin ng ipanganak muli. Nung pumunta po siya ng isang gabi sa ating Panginoong Jesucristo. Nung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na kailangang ipanganak kang muli. You should be born again. Sabi po, alam niyo po mga ginigiliw, hindi niya po maintindihan, no? Alam niyo ito, nag-aral ng pagka-Diyos ng Diyos, nag-aral ng divinity of God. Pero hindi niya maintindihan ang born again. Mga ginigiliw. Pero, no, hanggang umalis siya, no, alam niyo yung conversation nila sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, no? Yung conversation po nila na sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya, you should be born again in order for you to enter the kingdom of God. Alam nyo, napakatalinong tao itong si Nicodemus pero hindi niya maintindihan ang born again. Anong ibig niyong sabihin, guro? Babalik ba ako sa sinapupunan ng aking ina? Sabi niya, matanda na ako, babalik ba ako? Kinuha niya sa literal, hindi niya kinuha sa spiritual. Hanggang nagkaroon ng closure ng kanilang pag-uusap na hindi pa rin niya maintindihan. Kaya sabi ng ating Panginoong Jesucristo, guro ka pa naman ng Israel, hindi mo maintindihan? Sabi niya kay Nicodemus, mga ginigiliw. Pero alam nyo, no, pagkatapos ng pagsunod, no, alam nyo, habang sumusunod si Nicodemus sa mga katuruan, no, ng ating Panginoong Jesucristo, nalaman din niya ang totoong kahulugan ng born again. Opo, bakit niya po nalaman ang katotohanan patungkol sa ipanganak muli? Nalaman niya na ang pagiging born again ay ang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Pagbabago ng buhay. Diba? Yung pagbabago po ng buhay. Shout out po kay Sir Willie at sa classmate ko, si mate na Mendoza, Major Mendoza. Salamat po sa panonood at sa lahat po ng sumusunod at sumusubaybay po sa gawain na ito ng Panginoon. Sa mga 10,000 po na sumusunod po sa gawain na ito, pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless po. God bless po, mate, Major Mendoza at kay Sir Willie. At sa lahat po, mga ginigiliw. So, yun po. Kaya ang ibig sabihin ng born again, isang ibig sabihin ng kahulugan ng ipanganak muli ay yung pagsunod sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? Following the life of Jesus Christ. Kapag sinusunod po natin ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon po ng pagbabago sa ating buhay. Katulad ng nangyari sa buhay ni Nicodemus. Na nung una, hindi niya maintindihan. Nag-aral pa ito ng pagka-Diyos ng Diyos. Nag-aral siya ng divinity. Oh, Masters of Divinity. Baka hindi lang Masters of Divinity. Doctors of Divinity. Pero hindi niya maintindihan ang born again. Pero, nung patuloy na siyang sumusunod sa mga aral at katuruan ng ating Panginoong Jesucristo, doon niya nalaman ang tunay na kahulugan ng born again, na ang born again ay pagbabago ng buhay. Ang born again ay pagsunod po sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pamumuhay. Na tularan po natin ang pamumuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Alam nyo, in the broad daylight, no? In the broad daylight. No, nung naipako po ang ating Panginoong Jesucristo sa krus, mga ginigiliw, alam nyo, nung naipako po ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya po ay namatay, yung Pariseyo na ito na si Nicodemus, na bawal sana nila na sambahin ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. No, kasi pag once na sinamba mo
ipinakita mo yung pagsuporta mo sa ating Panginoong Hesukristo, ikaw ay itatakwil nila sa sinagoga. Itatakwil kanila sa batas ng mga Hudyo. So, ibig sabihin, wala ka nang matatanggap na ayuda sa kanila. Pero in the broad daylight, mga ginigiliw, in the broad daylight, nung nakapako ang ating Panginoong Hesukristo, nung namatay na siya sa krus, ipinakita na niya na naiintindahan na niya ang pagiging born again. Siya na mismo ang nagbaba ng bangkay ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Siya na mismo. Wala na siyang pakialam kahit tatanggalin na siya sa batas ng mga Judaismo, mga ginigiliw, sa batas ng kanilang relihiyon, mga ginigiliw. Dahil naiintindihan na niya ang ibig sabihin ng born again. Opo, ang born again po ay hindi relihiyon. Ang born again ay pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Ang born again ay pagbabago ng buhay. Ang born again ay pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pamumuhay, na dapat po nating tularan ang pamumuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Yun ang ibig sabihin ng born again, katulad ng ginawa ni Nicodemus, mga ginigiliw, na nung sinusunod na niya ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo, doon niya natanto ang tunay na kahulugan ng pagiging born again. Inuulit ko po, hindi po born again, ang born again po ay hindi po relihiyon. Dahil ang mga katagang ito, kung babasahin po natin sa John 3, no? John 3:3, mga ginigiliw, ang born again ay nanggaling mismo sa bibig ng Diyos. Nanggaling mismo sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ang dami po yung alam nyo, minamaliit nila yung salitang born again ng mata. Born again yan, born again. Hindi nila alam, nanggaling sa bibig ng Diyos ang salitang yon. Ang born again po. Opo. Oo, born again, born again, sinasabi pa nila. Oo. Hindi po magandang pakinggan, no? Alam nyo, pag sinasabi po natin yun sa kapwa natin, hindi ang tao ang minamaliit natin. Ang minamaliit natin ang Diyos, dahil ang born again ay salita po ng Panginoong Hesukristo. Galing po ito sa bibig ng Diyos, mga ginigiliw. Opo. Kaya wag po nating maliitin ang mga salitang ito, dahil nanggaling po mismo ito sa salita ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Sana maintindihan po natin, no, sa lahat po ng nanonood na ito, sa buong mundo, sa 10,000 po na tagasunod ng gawain na ito ng Panginoon. I-share po natin para maintindihan po nila ang tunay na kahulugan ng born again. Opo, inuulit ko ulit, ang born again ay hindi po ito relihiyon. Hindi po ito relihiyon, mga ginigiliw. Ang born again po ay nanggaling mismo sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yung mga salita, kataga, na binanggit niya kay Nicodemus, na isang tagapagturo ng kautusan, na hindi niya naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng born again. No? Na nung una, ang sabi niya, babalik ba ako sa sinapupunan ng aking ina? Kinuha niya sa literal. Kinuha niya sa literal ang ibig sabihin ng born again. Kaya ang sinabi ng Panginoong Hesukristo, guro ka sa Israel, matalino kang tao, hindi mo maintindihan ang born again. Kinuha niya sa literal, hindi niya kinuha sa spiritual, mga ginigiliw. Pero nung kalaunan, no, naiintindihan din ni Nicodemus kung ano ang ibig sabihin ng born again nung siya ay nagpatuloy sa pagsunod sa mga katuruan at katuruan ng ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang pagsunod sa pamumuhay ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Opo. Kaya yun, mga ginigiliw, I hope you are being inspired again sa mga salitang ito ng Panginoon. I-share po natin ito, no? I-share natin sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya, upang marami pa po ang makakatanggap ng grasya at awa ng Panginoon, mga ginigiliw. Kaya kung gusto po nating magkaroon ng relasyon, no? Alam niyo, ibinigay sa atin ngayon ng ating Panginoong Hesukristo,
upang magkaroon po tayo ng tamang relasyon at ugnayan sa Diyos, ibinigay niya po ang kanyang salita. Ito lamang ang tanging pamamaraan ng Diyos, mga ginigiliw, upang makausap po natin ang ating Panginoong Diyos, mga ginigiliw, sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Kung wala po ang salita sa ating buhay, kung wala po ang Biblia sa ating buhay, hindi po natin mararanasan, hindi po natin matatanggap ang pananampalataya na galing sa Diyos. Kasi yun po ang sinasabi niya po sa Romans 10:17, faith comes from hearing and hearing the word of God. Paano natin sasabihin na may pananampalataya tayo kung hindi naman natin kinikilala ang salita ng Panginoon? Ang salita ng Panginoon, dito lamang nanggagaling ang ating pananampalataya, sapagkat ang salita na ito, mga ginigiliw, ito ay buhay. Yun ang sinasabi niya po sa John 6:63, my word is a spirit, sabi niya. Opo, ang salita ng Panginoon ay espiritu. Ito yung salita na nagkatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang walang hanggang salita ng Panginoon. Yun ang sinasabi niya po sa John 1:1, in the beginning there was a word, and the Word was with God, and the Word was God. Sabi niya po, mga ginigiliw, nang una ang salita, may salita ang Diyos, sabi niya, at ang salita ay Diyos. Mga ginigiliw, ito ang sinasabi ni John the Beloved, mga ginigiliw, na yung salita na yon ay nagkatawang tao. Nakita namin, nahawakan namin, nakasama namin sa pagkain at pag-inom, sabi po nila. So yung salita na yon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Kahit kung gusto po nating makausap ang ating Panginoong Jesucristo, gusto nating makausap ang Diyos, basahin po natin ang kanyang salita, mga ginigiliw. Dito natin mararanasan ang kapangyarihan, grasya at awa ng Panginoon. Dito natin matatanggap ang ating pananampalataya sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Kung wala po ang salita, wala pong pananampalataya, mga ginigiliw. Dinedefeat po natin yung purpose ni Lord kung hindi po natin binabasa ang salita. Sinasabi natin na may faith tayo. Paano ka magkakaroon ng faith kung hindi mo binabasa ang salita ng Panginoon? Yun ang sinasabi niya sa Romans 10:17. Faith comes from hearing, and hearing the word of God through Jesus Christ. So basahin natin ang salita ng Panginoon upang magkaroon po tayo ng pananampalataya. Ng pananampalataya ito ay kaloob ng Diyos. Regalo po ng Diyos ito sa atin. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na may pananampalataya tayo kung hindi po natin binabasa ang salita ng Panginoon, mga ginigiliw. No? Salamat po, mate, Major Mendoza. Hindi ko alam kung major ka o kernel ka na, mate. Salamat, no? At sa lahat po ng mga sumusunod na ito sa gawain ng Panginoon, God bless po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga ginigiliw. Manalangin po tayo. Father God in heaven, Lord, salamat muli, Panginoon, sa napakagandang umaga na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbibigay buhay, Panginoon, Lord God, Heavenly Father, Lord, na ituro niyo po sa amin, Panginoon, na hindi po kami dapat mapanghusga sa aming kapwa, Panginoon, Lord God, Heavenly Father, katulad po ng mga taong ito na dinala po nila ang isang babaeng nangangalo niya sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo dahil gusto nilang ilagay ang kanilang batas sa kanilang kamay, Panginoon, Lord God, Heavenly Father, na gusto nilang husgahan ang kanilang kapwa, Panginoon, Lord God, Heavenly Father. Pero salamat, Panginoon, dahil binibigyan niyo po kami, Panginoon, ng karunungan upang ilagay po namin ang tama, Panginoon, Lord God, na hindi po kami manghusga sa aming kapwa, Panginoon, Lord, Heavenly Father. Dahil kami rin po, meron din po kaming nagagawang kasalanan, pero paulit-ulit po kami, Panginoon. May mga pagkakasalaman po kami, aksidenteng nagagawang kasalanan, Panginoon, Lord God, sa araw-araw ng aming pamumuhay, Panginoon. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran ng lahat ng ito, Panginoon, Lord God. Lumuluhod po kami sa inyo, Panginoon, na linisin niyo po, Panginoon, ang aming puso, Panginoon, upang sa ganun
ay karapat dapat po kami, Panginoon, nalalapit sa inyo na magpupuri at magsasamba, Panginoon Lord God, Heavenly Father Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita ng pagiging born again, yung ipanganak muli, Panginoon. Hindi po pala ito relihiyon, Panginoon Lord God, kundi ang born again ay buhay na binago ng Diyos, buhay na pagsunod sa inyo, Panginoon, yung pagsunod po namin sa iyong pamumuhay, Panginoon Lord God, Heavenly Father, pagsunod po sa buhay ng aming Panginoong Jesucristo, na isabuhay po namin ang mga salitang ito sa pamumuhay po namin, Panginoon. At sa classmate ko po, Panginoon, si Colonel Mendoza, Panginoon, Heavenly Father, at kay Sir Willie, ingatan niyo po, Panginoon, ang kanilang buhay, Panginoon Lord God, Heavenly Father Lord, sa kanyang trabaho bilang pulis, bilang alagad ng batas, Panginoon Lord God, Heavenly Father Lord, kung saan man po siya mapunta, Panginoon, Heavenly Father Lord, ingatan niyo po ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya, Panginoon Lord God. Patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon, ang mga classmate ko po sa class 2001 Sandigan, Panginoon, at sa buong kapulisan ng buong Pilipinas, Panginoon, at aming Chief PNP, Panginoon Lord God. Patuloy niyo po silang bigyan ng karunungan na galing sa inyo, Panginoon, upang mailagay po nila ang tama, Panginoon, ang batas na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon Lord God, Heavenly Father, na batas na yon ay batas ng pag-ibig. Salamat, Panginoon. Tinataas po namin ang iyong pangalan sa oras na ito, Panginoon Lord God, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Maraming salamat po, sir. Classmate, Sir Willie. God bless po sa inyong lahat. I love you with the love of the Lord.